Hey everyone, welcome back to my channel. It's my Journey Canada vlog. For today's video, pag-usapan natin tong first day of implementation ng new policy or rules ngayon dito sa Canada regarding sa pag-a-apply ng PGWP or yung tinatawag na Postgraduate Work Permit para to dun sa mga international students dito sa Canada na graduating again today, November 1st of 2024 onwards, which is part na kayo ng bagong rules dito sa Canada. For university graduate and college graduate, you now have to submit a language proficiency test kasama nung iba pang requirements dito sa Canada bago kayo ma-issuean ng PGWP or again, yung Postgraduate Work Permit para legally makapag-work kayo dito sa Canada. Para sa mga university graduate, kailangan nyo nang makakuha ng score na CLB 7 or Canadian Language Benchmark score of 7. And para naman sa mga college graduate, kailangan nyo ng CLB 5 or score of 5. I'm not sure kung anong katumbas nito sa IELTS, no? Kasi ang alam ko, ang pinagbasihan na score nitong 7 and 5 is based on CELPIP. Yung CELPIP is yung Language Proficiency Test or exam dito sa Canada na katumbas ng IELTS. So probably yung CLB 7, like kung magte-take kayo ng IELTS, like around 6 yung katumbas niya na score. And kung 5 naman, I'm not really sure but let me know. I think ang CLB 5, ang katumbas niya sa IELTS is around 4 or 5. So, comment nyo guys dito sa video for added information. Just to compare yung old rules early this year para sa mga nagtitake ng masteral degree. So, regardless sa tagal or duration ng program na ititake dito sa Canada, pagka-graduate, may issuean sila ng PGWP or Postgraduate Work Permit na 3 years. Now, officially November 1st, 2024, binabago na nila and meron ng certain duration yung program para sa masteral degree. Like, ginawa na nilang 16 months. So, kailangan yung ititake mo na masteral degree courses or program ay minimum 16 months above bago ka makapag-apply ng PGWP aside dun sa requirements na language proficiency test na ini-implement ngayong araw na to. I-start na ng pagbabawas ng immigrants dito sa Canada. Para dun sa mga subscribers na nanonood ng mga vlogs and then videos and nakasubaybay sa mga changes ng immigration rules dito sa Canada, I'm pretty sure aware na kayo sa mga announcements ng federal government, IRCC or Immigration, Refugees and Citizenship Canada. But today, nag-start sila sa PGWP or yung Postgraduate Work Permit para sa mga university and college graduate na mag-a-apply ng work permit. Kailangan na mag-submit ngayon ng additional na English language test as part of other requirements ng IRCC para legally makapag-work yung mga, again, university and college graduate dito sa Canada. I think dapat lang din talaga na mag-submit ng English Language Proficiency Test yung mga graduating na international students dito sa Canada. Kasi for example, yung mga university graduate, most of them are professionals yung mga makukuha nilang trabaho. And for college graduate naman, probably mga entry-level jobs. And Canada or yung mga Canadian employers, they're expecting yung mga new workers, kasama na dyan yung mga international students na makakuha ng PGWP, na makapag-integrate or maka-adapt sa trabaho. Specifically on communication skills, they need to communicate and kahit papano maintindihan yung job based dun sa language ng Canada, which is most of the time English, kasi yung French naman, meron lang mga specific company and place na talagang required na mag-French kayo dito sa Canada. Also, isa pa, naabuso talaga tong program ng international students. Just to give you an example, meron akong katrabaho sa hospital na nabanggit niya kasi currently, nag-aaral pa siya ngayon dito sa Calgary and marami siyang kasamang international students din. Nabanggit niya na
basic lang yung pagsasalita ng English. Hindi rin naman marunong mag-French. Kalimitan, talagang senyas lang talaga sila. Paano kung graduate sila dito sa Canada and ma-issue ng PGWP? But ang reality is, marami raw talagang nakaka-graduate sa kanila kahit hindi talaga well-spoken ng kahit English lang. Kasi French, for me, talagang mahirapan akong aralin yan eh. Pero kung basic English, I don't know, talagang naabuso talaga yung program. And marami pa raw ang nakakapasa ay nakaka-graduate kahit hindi marunong magsalita ng English. So, yun yung realidad ngayon dito sa Canada. Kaya, I don't know kung paano na-assess or paano tanggap yung Government of Canada, IRCC, ng gantong karaming international students na hindi naman pala na-screen lahat. Kasi, for me, dapat ang ginawa nila dyan, bago sila nag-accept ng ganon karaming volume ng international students, di ba dapat may isasubmit sila na English test, IELTS, or CELPIP, and then required scores bago sila i-admit ng mga colleges and universities dito sa Canada. As of October of 2024, in-announce ng IRCC or yung Immigration, Refugees and Citizenship Canada yung mga updated na in-demand industries ngayon dito sa Canada. Pagka in-applyan nyo to, mas mataas yung chance na makakuha at makapag-process kayo ng permanent residence. So, unang-una na rito yung agriculture or yung agri-food industry. And yung tinatawag na STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Andyan din yung healthcare, yung sobrang daming kailangan ngayon na nurses dito sa Canada, mga technologies, specialists. And nandyan din yung mga skilled trades like electrician, plumbers, construction workers. And kasama din yung transport industries, which includes yung mga truck drivers and big machineries drivers dito sa Canada. Para sa mga international students na andito sa Canada and graduating sa mga universities and colleges, huwag kayong panghinaan ng loob. Take it as positive. Pwede nyong gawin is kung malapit na kayo mag-apply ng PGWP and graduating na kayo, so ngayon pa lang, mag-invest na kayo sa mga training. Actually, marami namang available na free language test sa YouTube. Meron Google, type nyo lang. So, I don't know. And then, pwede rin kayo mag-purchase ng mga online reviewers and then booklets kung paano kayo makapaghanda sa language proficiency test dito sa Canada, either CELPIP or IELTS. Pangalawa, make sure na targetin nyo yung mga in-demand fields dito sa Canada na nabanggit ko kanina para mas malaki yung chance nyo na makapag-process ng papers and ma-aproba ng permanent residence dito sa Canada. So yun lang mga kababayan, that's it for today's video and vlog. If you like this video, please give it a thumbs up. Again, My Journey Canada Vlog. See you again next time. Bye-bye!